Ah, mga kapatid, magbukas po tayo sa Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 4. Samahan niyo po ako po mga kapatid na tunghayan po natin. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. At basbasan po ng Panginoon Diyos ang mga talata pong ito. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, at kumusta po tayo sa atin pong mga kanya-kanyang tahanan. Bilang tayo po ay naka-quarantine. At alam ko po mga kapatid na bilang tayo po ay naka-quarantine dahil sa nangyari nga po sa ito pong pandemic o epidemya na nangyayari po sa buong mundo, at ganoon din po sa ating bansa, kung bakit tayo po ay naka-quarantine. At bilang tayo po mga naka-quarantine po mga kapatid, alam ko po na tayo po ay mayroong kanya-kanyang natutunan at aral dito po sa ating pong krisis na kinakaharap po natin po sa panahon po natin ngayon. At sa akin po mga kapatid, i-share ko po kung ano po yung aking natutunan, at sana po ay magbigay po rin sa inyo ng kalakasan itong i-share ko po sa inyo. Una po mga kapatid, ang akin pong naging aral o akin pong natutunan dito ay ang pagsunod. Dahil alam nyo po mga kapatid, dapat ang po ng quarantine po natin ay hanggang April 13 po ba yun? Pero dahil parami yung case ng nagkaroon po ng COVID-19 ay na-extend po. Bakit po ganun lumaki yung dahil sa hindi po pagsunod o sa katigasan po ng ating mga ibang kababayan, kung bakit dumami yung cases at na-extend po ang pagiging atin pong pagka-quarantine. At sa panahon po ng ko po sa spiritual po natin ay yun nga po yung sa Israelita, na kumbaga yung pong ipinangako, yung lupang ipinangako ng Diyos sa panahon po ni Moises, yung paglalakbay po nila sa ilang ay inabot po sila ng 40 years. Pero kung titingnan po natin sa mapa ay halos maigsi lang yung dapat na nilang lakbayin, pero naging paikot-ikot po sila at inabot po sila ng 40 years. Bakit po? Dahil po sa katigasan po ng ulo, kaya kahit nga po si Moises sa katigasan ng mga ni Moises ay hindi na po nakarating si Moises roon po sa lupang pangako, kundi pinatanaw o pinakita na lang ng Diyos kay Moises yung pong lupang ipinangako, dahil nga po sa katigasan rin ng ulo ng mga Israelita. At gayon po yung nangyari po sa epidemya sa ating bansa ay dumami dahil rin po sa katigasan po ng ulo ng ating pong mga kababayan. Ang pangalawa naman po mga kapatid ay wise. Bakit po wise? Sabi ko nga po kanina, yung
isi-share ko po sa inyo kung ano po yung aking aral at aking pong natutunan. Ano? Akin po ay yung pangalawa, yung wise. Kasi sa biglaan nga po na pangyayari at hindi rin po natin inaasahan, ay hindi po ako nakapaghanda, hindi ako nakapag kung yung pang-budget namin sa pang-araw-araw, Kung buti nga lang narin po si Brother Permart at yun nga din po, naging tulong din po yung bigay rin ni Sister Carmen na bigas. Paano po kung wala, So, yun po mga kapatid, kailangan talaga, so meron tayong halimbawa meron tayong kinikita, ay sikapin po natin na makapagtabi kahit sa maliit na halaga, at pero po sa haba ng panahon at ay meron po tayong makukuha o madudukot. Kaya po ito naging po sa akin at talagang wala po talaga, At yun nga pong Tin Virgin, yung sa Tin Virgin na kung saan na po natin yung 5 ay yung wise, at yun nung 5 naman po yung 5 hangal, na kung saan yung 5 hangal ay nung dumating na po yung ikakasal ay naubusan na po sila ng langis. Kaya nung dumating na po yung yung ikakasal ay humihingi po sila ron sa 5 matatalino, pero ang sabi po ng matalino ay iyon po ay sasapat lamang po para sa kanila. So kaya po mga kapatid, ay yun po yung naging aral po sa akin, na siyempre tayo po ngayon ay lahat na kumbaga tayo lahat ay nangangailangan, So lahat po tayo kumbaga wala po tayong halos malapitan. Kung meron mang sa atin ay pasalamat na lang po tayo, Pero yun nga po sa akin ay ako ay nagpapasalamat kay Brother Permat saka po kay Sister Carmen, So sa bagay pong yun na kahit papano ay nakatulong po sa akin. At pangatlo naman po mga kapatid ay ang love. Yun po yung love. Kung po natin, talaga pong kahit po sa labas, sa po natin, sa may iba po nating kababayan, pinakita po nila yung pag-ibig po nila sa kapwa nating talagang walang mapagkunan, Talagang naroon yung kanilang abot kamay para tumulong at sa ating mga kababayan at tumulong sa gobyerno, na yung kanilang pag-ibig. So sa atin po mga kapatid ay yun nga, wala namang ano po bang maitutulong natin, ano po ba yung meron sa atin, di ba? Yung ang maitutulong sa financial naman po ay wala man tayong maitulong, pero ang maiaambag na lang po natin ay ang panalangin, po. So kaya po yung talaga ang po natin ay manalangin. Ipanalangin po natin na makaraos po tayo at makabalik po tayo sa normal. Po? At ang ko nga po mga kapatid ay ang pag tayo po nakaraos dito ay talaga kung ay mag-share naman tayo. Ano ba yung share natin, di ba? Ano po ba yung meron tayo? Di ba yung salita po ng Diyos? So kaya po mga kapatid, pagkatapos po nito mga kapatid, makabalik po tayo sa normal, ay sikapin po naman natin na tayo naman po ang magbahagi ng salita po ng Diyos. Ano po yung tinutukoy ko? Yung po tayo ay lumabas naman, Kumbaga, extend naman po natin kung ano po yung biyaya sa atin po ng Diyos, para maranasan naman po nila yung ating pong nararanasan, sa
natin pong nararanasan na biyaya po sa atin po ng Diyos. So yun lang po, kahit po yung yun lang po yung aking exhortation, ano. So kailangan po ay kung ano man po yung ito ay pagsubok, ay maging matatag po tayo at maging matatag po tayo sa ating pong pananampalataya, at yun nga yung pong pagsunod, ano yun po natin, at yun nga po yung pagsunod ay yun nga po ay sa ano pa po ng ating pong pananampalataya po yun. Alam na nakarang panglinggo ay inano ko po yung kung ano po yung pananampalataya sa every word, ay yun po yung inuma, at sa ano po yun ay sa Hebreo po na inuma, ang ano po yun ay listen to and obey, sa pagsunod po, ano. So yung pong tatlong bagay po yun, sana po ay karoon rin po ng ano yung naibahagi ko po sa inyo, naging kalakasan po sa atin. Kung ano, kaya nga sabi po rin mga kapatid sa teksto po natin, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So yun lang po mga kapatid, sadya po talagang ito kung nararanasan po natin ay marami po tayong nakuhang aral, ano po, at sa pagiging mga pagsubok po yan, at diyan po tayo nagiging matatag. At yun lang po mga kapatid, marami pong salamat.